sa mga ninuno, no, ng Israel na magsugo ng tagapagligtas. Kanyang tinupad ang kanyang pangako. No? Ang pagsilang ni Juan Bautista, ang isang tagapanguna sa daan ng Mesiyas. At ang pagsilang ng Panginoon Kristo ay parang pagdating ng bagong silang, ng bagong araw, ng bukang liwayway. No? Simbolo at tanda ng pag-asa, no? Ng hope. Kaya sabi ko natataon at napakaganda na angkop ang mensahe, no, ng Ebanghelyo sa araw na ito. Pag-asa. No? May pag-asa pa ba tayo? Ha? Meron, no? Yung remittance natin, yun yung pag-asa ng pamilya natin. Kaya bumaba yung dollars nga sa Pilipinas dahil maraming supply ng dollars, maraming remittance, no? Magkano dollars ngayon? Ha? 46, no? Naging 49 yata sana yun. Ibig sabihin lumakas yung peso, no? So, marami tayong pera ngayon sa Pilipinas. So, hindi rin nyo tawag dyan, hindi rin nyo tinalikuran ang iyong pangako, no? Sa iyong mga pamilya, nasa Pasko ay magpadala ng pamasko, magpadala ng remittance. Bagamat marami ng asawa nang dududa bakit kulang yung remittance. Di lang maunawaan yung paliwanag natin na bumaba yung won, no? Nagdududa daw sila. Marami na rin ng mga Pilipino ngayon ay survey ng media. Kung ng TV Patrol yata. Dumami ng mga Pilipino na nagpasya na hindi na lang alis ng bansa, no? Eh, pagpunta nila sa ibang bansa, binabalik din, binabauwi din, di ba? Eh, sabi nila, doon na lang sila maghanap buhay, magsapalaran, no? Sa ating sariling bansa. Lumarami na daw ang bilang ng mga Pilipino na gusto nang manatili sa atin, no? At doon na lang magtrabaho sa ating bansa, no? Baka nandun ang pag-asa. Ang State of the Nation address daw ng presidente ng South Korea ay gagawin daw niya much earlier. Hindi ko alam anong petsa ba yun? Para may paliwanag na yung economic rescue plan niya sa ekonomiya ng Korea. Pero maraming mga economists na bumabati ko sa kanyang economic plan, economic program. Ang kanilang image sa economic plan ng presidente ng Korea, parang yung buong bansa ng South Korea gagawin isang malaking construction site. Yun yung idea na yan to provide more jobs, no? E paano naman daw yung more than 500,000 na fresh graduates daw? E magtatrabaho ba yan sa construction? Ibig sabihin, may sala pa rin yung plano ng kailang presidente. At ang malaking tanong, kasama ba tayo diyan sa economic plan ng presidente na ito, no? Mukhang yung mga nakaraang presidente ang mas open, no? Kaya may pag-asa pa kaya tayo, no? Saan ang ating pag-asa? Kanino nakasalalay ang ating pag-asa, no? Sa global scene, no? Sino bang presidente o ekonomista ang mayroong solusyon sa economic crisis ngayon, no? Si Bush ba? O sino? Parang wala. Kanya-kanyang diskarte, no? Kanya-kanyang rescue sa kanilang mga bansa. Walang mga parang feasible talaga na alternatibo para sa lahat, no? So, parang ang bagong taon, ano kaya? May pag-asa kaya tayo? Saan kaya nakasalalay ang ating pag-asa? Parang bleak, no? Pero sabi natin sa Pilipinas ay matagal na itong crisis. Sanay na tayo dyan. Ilang dekada na puro crisis. Yan ang kinakain ng mga Pilipino, crisis. No? Kaya hindi tayo nagugulat sa crisis na yan. No? Kaya nagsusurvive pa rin tayo. Tumatawa pa rin tayo. Masaya pa rin tayo. No? Dahil nakasanayan na natin. Kahit walang malinaw na alternatibo, no? Para sa ating pag-unlad, no? Ng ating bansa. Pero mga kapatid, kaya po, sa panahon ito, no? May dahilan ba upang magtaglay tayo ng pag-asa? May dahilan ba? May dahilan ba tayo upang ipagdiwang natin ang Christmas, Pasko? Nung nasa college po ako sa philosophy, isang libro na di ko makalimutan hanggang ngayon ay yung pamagat ng libro ay Logotherapy. Sinulat ni Viktor Frankl.
isa siyang Hudyo na survivor ng Auschwitz, no? Ng concentration camp ni Hitler. At marami din nag-survive ng concentration camp, no? Ng Holocaust na yon. Kaya nung kanyang binalikan yung karanasan niya sa concentration camp, dahil napunan niyang marami din nag-survive sa concentration camp ni Hitler, no? Ng Holocaust na yon. Kaya pinag-aralan niya, ano yung drive, no? Na tumulong sa mga taong ito na mag-survive sa tinatawag lang subhuman condition na naranasan nila. Hindi makataong kalagayan ng sitwasyon kung saan sila yung napasadlak, pero nag-survive sila. So, kanyang pinag-aralan, ano yung drive, no? Na tumulong sa kanila upang matagumpayan, malagpasan yung subhuman condition sa concentration camp. Kung binalikan niya, talagang kalunos-lunos yung kalagayan ng mga Hudyo doon, no? Sa concentration camp. Hindi pinapakain, parang mga kalansay na naglalakad, no? Pinagsisipa doon sa preso, walang kalayaan, no? At mahigpit. Tapos pinapagtrabaho pa, walang kain, walang damit, walang matutulugan, tapos pinapagtrabaho pa. At ini-expect nila na anytime pwede silang dalhin doon sa gas chamber, no? At nahiwalay sa mga pamilya nila. So parang hinubaran ng lahat. Inalis yung pamilya, inalis yung kanyang dignity bilang tao, no? Inalis ang kanilang kalayaan. Maraming namamatay, of course. Namatay sa depression, hindi lang sa gas chamber. Pero meron din nag-survive. Kaya nung balikan niya, yung kanyang manakausap, nung naroon pa sa loob ng concentration camps, marami sa kanila ang nagsabi na mayroong umaasa sila na matatapos na yung ginagawa ni Hitler. Umaasa sila na balang araw, magkita-kita muli sa kanilang mga pamilya. Umaasa sila na balang araw, lilipas at malagpasan din nila yon, no? Kaya yung pag-asa. So, pwede mo palang alisin ang dangal ng tao, alisin ang kanyang kalayaan, but his freedom to hope ay di mo pwedeng alisin sa kanya. Kaya yung pag-asa ay choice, no? It's your choice na umaasa ka, no? Na umaasa kang may maganda pang mangyari sa buhay mo. Namin bukang liwayway na darating sa buhay mo, no? Kaya nakikita niya na bigyan mo ng pag-asa ang tao at siya ay mag-survive. Bigyan mo ng pag-asa ang tao at malalagpasan niya, no? Ang mga bagay-bagay na kanyang naranasan, no? Kahit ito'y hindi ka nais-nais, no? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, meron tayong pag-asa sa Diyos, no? Diba? Yung kasabihan natin, meron ding mga kasabihan ng Pilipino na parang kawalan ng pag-asa, no? Kung kailan puputi ang uwak at iitim ang tangap. Parang sinasabi mo sa wala nang pag-asa, wala nang magandang mangyari dyan, no? Diba? Alam nyo yung tangap? Tagak. Parang Bisaya tayo sa akin. Parang wala ka ng pag-asa doon, no? Diba? Pero sa Diyos may pag-asa. Hindi lang habang buhay may pag-asa, kundi habang may Diyos. No? Habang sumasampalataya tayo sa Diyos, may pag-asa. May maganda pa rin mangyayari, no? Sa buhay. Ito yung pinapakita ng ating ebanghelyo. Na ang Diyos, hindi niya tinalikuran ang kanyang sinumpaan, ang kanyang pangako, no? Kanyang tinupad. Hindi niya pinapako. Ginawa ng Diyos ang kanyang sinasabi, no? Kaya sa Diyos may pag-asa. Ang pagsilang ng Panginoon Kristo ay katuparan ng pangako ng Diyos. Sa kwento, during simbang gabi, maraming mga kwento dito na katuparan ng pag-asa ng tao, di ba? Yung mga matanda na, mga baog, no? Sa kanilang human capacity, wala ng pag-asa. But with God's intervention, no? Dahil sa grasya ng Diyos, mayroong isinilang na buhay, nagkaroon sila ng anak, no? So, stories of hope, no? Yung simbang gabi, yung ating naririnig, no? Dahil sa Diyos ay di tayo dapat mawala ng pag-asa. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Kaya nga lang sa atin, maaaring yung kapasidad natin to hope is diminished, di ba? Although instinct ng tao, yung umasa, no? Maaaring nawalan tayo ng pag-asa dahil siguro minsan sa itinatagal-tagal na, nangihina na tayo.